Kabanata 746. Umupo si Lito sa upuan, nakaharap sa tatlong tagapanayam. Nang makita ang walang laman ng mga kamay ni Lito, sumimangot si Manager Zhang, nasaan ang resume mo? Nagkibit balikat si Lito, wala akong resume. Nanunuya si Manager Zhang, pumunta ka para sa isang job interview nang wala man lang resume. Nagbibiro ka ba? Out. Tumawa si Lito, nag-a-apply ako para sa isang posisyon sa pagbebenta, basta't maayos ang aking kakayahan sa pagbebenta, hindi pa ba sapat iyon? Umismid si Manager Zhang, at paano mo mapapatunayan ang iyong kakayahan sa pagbebenta? Sa isip niya, nakagawa na siya ng desisyon. Kung nagsimulang mag-rumble si Lito, agad niya itong sipain. Gayunpaman, si Lito ay casual na nag-cross legs at nagtanong, paano mo gustong patunayan ko ito? Lumitaw ang isang kinang sa mga mata ni Manager Zhang, ngumiti siya at sinabing, hindi uubra ang daldal. Siya nga pala, Old Wang, hindi mo ba sinabing mayroong isang batch ng mga kalakal sa bodega na hindi mo maibebenta? Sa gilid, tumango ang isang middle-aged na lalaki na naka-gray shirt, na talagang deputy manager ng sales department. Oo, mga 5,000 set ng whitening kits, pero last year's stock sila. Mahirap ibenta. Lumingon si Manager Zhang kay Lito, kung maibebenta mo itong 5,000 beauty set sa loob ng isang oras, papasa ka. Nang marinig ito, medyo nagulat ang dalawa pang tagapanayam. Matandang Zhang, angkop ba ito? Ang 5,000 set ay hindi maliit na halaga. Nag-alinlangan si Romero Wang. Hinawakan ni Manager Zhang ang kanyang baba, nagpakawala ng malamig na tawa, ang taong ito ay walang kahit na isang disenteng resume. Ang pagbibigay sa kanya ng pagkakataong tulad nito ay madali na sa kanya. Nang marinig ito, huminto si Romero Wang sa pagsasalita, iniisip na kung makakapagbenta siya ng ilang stock sa oras na ito ay makabuluhang magpapagaan sa pressure sa kanyang negosyo. Hindi pa natatapos ang mga salita, inilabas na ni Lito ang kanyang telepono at nagsimulang tumawag. Ngumisi si Manager Zhang, sa tingin ba niya ay makakatawag na lang siya, at bigla na lang magbenta ng 5,000 set. Umiling si Romero, tila walang karanasan sa pagbebenta ang binatang ito. Ang nasa katanghaliang gulang na babae sa tabi nila ay agad na nag-cross out sa pangalan ni Lito sa kanyang listahan. Tinatawagan ni Lito si Tian, Oy, mayroon akong 5,000 skin whitening sets dito. Interesado ka bang bumili? Tumawa ng tawa si Manager Zhang, sarkastikong sinabi, gamit ang kasanayang ito sa pakikipag-usap, kung makakapagbenta siya ng isang set, kakainin ko itong ashtray. Sa kabilang dulo ng telepono, hindi nang ahas na tanggihan ni Tian. Agad naman siyang sumang-ayon, no problem, I have a beauty salon that need to stock up on whitening products. Tumango si Lito, great, galing sila sa Manair Company. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan si Romero, ano ang numero ng iyong telepono? Kumunat ang noo ni Romero. Nakita niyang masyadong hindi kapanipaniwala. Ilang salita lang, at makakapagbenta na siya ng 5,000 set. Nag-akba ang lalaking ito. Palibasa, iniulat niya ang kanyang numero ng telepono. Inulit ni Lito ang numero kay Tian at pagkatapos ay casual na ibinaba ang telepono. Malamig na tumikim si Director Zhang, napakasaya mo sa performance. Sa tingin mo mga wala kaming isip? Na para bang makakabenta ka ng 5,000 set ng ganoon kadali? Paano mo? Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang nag-vibrate ang telepono ni Romero. Nagulat ang tatlong interviewer. Talaga. Nagtinginan sila sa isa't isa, lahat ay may parehong hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kinuha ni Romero ang kanyang telepono at pinindot ang answer button. Si Manager Zhang at ang nasa katanghaliang gulang na babae ay pinanood si Romero, naghihintay ng kanyang reaksyon. Nang marinig ang sinabi sa telepono, sumimangot ang unang reaksyon ni Romero, Sir, you're not trying to play along, di ba? Hindi kami walang isip at hindi madaling malinlang. Sa puntong ito, minisyon ni Manager Zhang, hilingin muna siyang magdeposito ng 10%. Sinulyapan niya ng masamang tingin si Lito. Sa kabuuang halaga na 5 milyon para sa 5,000 suit, ang kinakailangang deposito ay 500,000. Kung titignan kung gaano kakulay ang pananamit ng binatang ito, nakakapagtaka kung mayroon man lang siyang 10,000 sa kanyang bulsa. Magiging kawili-wiling makita kung paano niya mapapamahalaan kapag ang kabilang partido ay muling nakumpirma, ang silid ay bumagsak sa isang masindak na katahimikan. Tumingin si Lito kay Manager Zhang at itinuro ang ashtray, hindi mo nakalimutan ang iyong pangako, hindi ba? Bahagyang umawang ang labi ni Manager Zhang bago siya sumagot, nagbibiro lang ako. Bahagyang ngumiti si Lito, so pwede na akong magsimulang magtrabaho. Nang matagumpay na natapos ni Lito ang gawain, hindi na makapagsalita pa si Manager Zhang, at atubiling tumango.
Pagkatapos, dinala ni Romero si Lito sa sales department, at ipinakilala siya sa team. Lahat, ito ang bago nating kasamahan, tanggapin natin siya. Bahagyang tumango si Lito. Hello everyone, my name is Lito Argel. I'm looking forward to work with you. Mayroong halos 20 tao sa departamento ng pagbebenta, pawang mga magagandang lalaki at babae. Magalang nilang tiningnan si Lito minsan, nang walang labis na sigasig. Lito, nandito na ang upuan mo. Jingjing, ikaw na ang baalang magpakita sa kanya. Kinausap ni Romero ang babaeng nakaupo sa tabi niya. Kumunat ang noo ni Jingjing, sumulyap kay Lito, at bamulong, manager, hindi ko na kaya ang sarili kong mga gawain, lalo pa siyang gabayan. Sa isang solemne na boses, sinabi ni Romero, ito ay isang gawain. Kung hindi mo siya mag-abayan ng maayos, responsibilidad mo iyon. Natahimik si Jingjing, tahimik na minumura si Lito sa kanyang isipan. Noon lang, may dumating na ibang tao, si Kang Ji ang nakipagtalo kay Lito sa ibaba. Manager Wang, hello, ako ang bagong empleyado, Kang Ji. Tumingin si Romero Wang sa kanya at ngumiti, ikaw ay pinsan ni Manager Zhang, tama ba? Nabalitaan ko na ang pamilya mo ay nasa negosyo ng construction materials. Tumango si Kang, na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, oo, technically, maaari sana akong direktang sumali sa kumpanya ng aking pamilya, ngunit sa tingin ko bilang isang kabataan, mas mahusay na makakuha ng ilang karanasan sa lipunan. Napakagandang makita ang gayong ambisyon sa isang kabataan, ipagpatuloy ang mabuting gawain. Tumango si Romero sa kanya, pagkatapos ay lumingon sa mga tao, sino sa inyo ang gustong gabayan si Kang Ji? Sa puntong ito, marami sa mga babae ang nakatingin kay Kang na may sabik na mga mata. Hindi lamang siya nagmula sa isang mayamang pamilya at kamag-anak ng mga pinuno ng kumpanya, ngunit siya rin ay may magandang hitsura, kaya siya ay tinatitigan. Marami sa mga batang babae ay sabik na magboluntaryo, at pagkatapos, isang batang babae na may mapang-akit na make-up ay tumayo at masayang sinabi, Manager Wang, hayaan mo akong gabayan siya. Ang ibang mga batang babae ay agad na nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan. Bakit ikaw? Gusto mo lang siyang akitin, hindi gabayan. Exactly, dressed up like a vixen, hindi siya magkaka-interes sa'yo kahit kailan. Ikinaway ni Romero pang kanyang kamay at sinabing, sige, hindi na makipagtalo. Feng Zhu, matandang empleyado ka na ngayon. I-orient mo si Kang. Agad namang tumayo ang isang nakaistilong babae at tumawa, sure thing, manager. Sa sandaling ito, si Jingjing ay halos nag-aapoy sa galit sa tagiliran. Bakit napakaswerte ni Feng Zhu na ipare sa isang matangkad, mayaman, at gwapong lalaki, samantalang siya ay na-stalk sa isang nerdy, hindi kaakit-akit na lalaki. Sige, bumalik na ang lahat sa trabaho. Iniwan ni Romero ang mga salitang iyon habang siya ay umalis. Agad na pinalibutan ng mga empleyado si Kang, sabik na nagtanong tungkol sa kanyang kapakanan, binuhusan siya ng tubig, at tinulungan siyang ayusin ang kanyang mesa. Sa kabilang banda, si Lito ay naiwang nakabitin sa sulok, at walang sino man ang nagbigay sa kanya ng pangalawang sulyap. Tumingin si Kang kay Lito, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang dampi ng pangungutya, na parang nagsasabing, Buddy, ito ang agwat sa pagitan ng mga tao. Hindi kumikibo, nagkibit balikat si Lito at pumunta sa kanyang upuan. Bang! Maya-maya lang, isang matataas na salansan ng mga dokumento ang itinapon sa harapan niya. Napakunot noo si Jingjing at sinabing, ito ay mga detalyadong pagpapakilala sa lahat ng produkto ng kumpanya. Daanan mo sila, huwag mo akong istorbohin. Sa kabilang panig, pinangunahan ni Feng Zhu si Kang, naghahanda na maglibot sa iba't ibang departamento. Hoy, Jingjing, bakit galit na galit ka kaninang madaling araw? Tumawa si Feng. Siya at si Jingjing ay nasa isang mapagkompetensyang relasyon, palaging may masamang pakikipag-usap. Nang makita si Jingjing na mukhang miserable ngayon, hindi niya naiwas ang tuyain. Namumula sa galit, si Jingjing ay walang masabi, na nagbigay kay Lito ng matinding titig. Lahat ng ito ay dahil sa lalaking ito kaya siya pinagtatawanan. Ang mga tao ay tumingin kay Lito ng may paghamak at puno ng simpatiya para kay Jingjing. Si Lito, gayunpaman, ay walang pakialam sa mga ito. Mas interesado siyang makilala si Aishain. Ngunit sa kasalukuyan, dahil nasa ilalim siya ng kumpanya, nahihirapan siyang maabot ang mga nakatataas. Kailangan niyang makaisip ng paraan. Maya-maya pa, na sinasabayan ng kalabog ng mga stilettos, mabilis na pumasok sa opisina ang isang matangkad na dilag na nakasuot ng puting professional suit at nakapusod. May taga-sales, sumama ka sa akin para makipag-usap sa negosyo kay Bonal.
Ito ang pinuno ng departamento ng pagbebenta ng kumpanya, pangalawa lamang kay Asiain sa mga tuntunin ng hitsura. Ang pangalawang pinakamagandang babae sa kumpanya, si Lenlin. Nang marinig ang pangalang Bonal, napayuko ang lahat. Ang amo ng kumpanyang ito ay tanyag sa kanyang maalab na ugali. Madalas na nilustay ng mga tao ang kalahating araw sa pakikipag-usap, hindi kumikita, at pinalayas pa rin. Kaya walang gustong gawin ang walang pasasalamat na gawaing ito. Sa puntong ito, ang isang batang babae ay nagmungkahi ng mapanlinlang, Director Lin, mayroon kaming bagong lalaki sa aming departamento ngayon. Mukhang may kakayahan siya. Bakit hindi niya hayaang gawin ito? Biglang nagsiwalat ang lahat ng nakakaalam na mga ngiti, nakatingin kay Lito ng may panlilibak. Oh! Tinaas ni Len ang kanyang kilay, sumulyap kay Lito, at nakangiting nagtanong, kaya mo ba? Tumango lang si Lito, walang problema. Sa gilid, inilibot ni Jingjing ang kanyang mga mata, iniisip sa kanyang sarili, siguradong nagsasalita siya ng mataas. Ngunit sa pag-iisip, kung magulo si Lito at magagalit kay Boss Lin, maaaring matanggal siya sa trabaho, at pagkatapos ay malaya na siya. Dahil dito, hindi napigilan ni Jingjing ang mapangiti. Sa sandaling ito, tumayo din si Kang at sinabing, Boss Lin, bago lang din ako dito, pwede ba kitang samahan? Tumango si Len, mabuti. Dapat magkaroon ng ganitong uri ng proactive learning attitude ang mga newbie. Sumulyap si Kang kay Lito, na nagpapakita ng mapanghamon na tingin. Lumapit siya kay Lito, bamulong, anak, bagamat nag-hire sila ng 2 tao sa pagkakataong ito, isa sa atin ay pakakawalan sa loob ng 1 linggo. Siguradong ikaw ang mapuputol. Sumulyap si Lito sa kanya, isang ngiting kumukulot sa kanyang mga labi, masakit pa rin ba ang pulso mo? Nanlamig ang mukha ni Kang, naalala ang oras sa orientation kung kailan siya pinahiya ni Lito. Hey! Ngayon ka pa nakakatawa. Sinisiguro kung hindi ka natatawa ng mas matagal. Ngumuso si Kang, mabilis na naabutan si Len. Kabanata 747. Hindi nagtagal, dumating sina Len, Lito, at Kang sa Bonal Company na may dalang iba't ibang produkto at brochure. Matapos kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan, inakay sila ng sekretarya sa pintuan ng opisina ng CEO. Ang CEO namin, si Mr. Liu, ay hindi maganda ang mood ngayon. Mangyaring mag-ingat, magiliw na paalala ng sekretarya sa kanila. Katatapos lang niyang magsalita, biglang bumukas ang pinto ng opisina at isang payat na lalaki ang lumabas. Kasabay nito, ang isang tumpok ng mga facial mask ay itinapon din. Kunin mo ang iyong mga basura at lumabas. Hindi sila karapat-dapat na mapabilang sa ating kumpanya. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Lenlin. Inutusan niya sina Lito at Kang, Mr. Liu has a particular short temper. Kapag pumasok tayo, huwag magsabi ng hindi kailangan. Let me do the talking. Tumango sina Lito at Kang bilang pagsang-ayon, at pumasok silang tatlo sa opisina. May nakaupong lalaking nasa edad 40 na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Lumingon-lingon si Lito sa mga antiquities, curios, at klasikal na kaligrafya na nakasabit sa opisina, na hinuhusgahan na si Ginoong Liu ay may gusto sa mga bagay na ito. Inunat ni Len ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, Mr. Liu, ikinagagalak kitang makilala. Ako ay mula sa Mainel Company. Malamig na sagot ni Mr. Liu, save your breath. Itinatag ang kumpanya mo wala pang 3 taon ang nakalipas. Wala akong tiwala sa mga produkto mo. Maaari ka nang umalis. Bahagyang nagbago ang mukha ni Len, na nagpapakita ng isang bakas ng awkwardness. Sa puntong ito, humakbang si Kang at tumawa, Nice to meet you, Mr. Liu. Kami. Bilang big boss. Huwag mo akong bubulahin, lumayas ka. Sa isang sulyap, nakita ni CEO Leo ang panlilinlang ni Kang at tumahol ng walang paggalang. Nakaramdam ng labis na kahihiyan, tumahimik kaagad si Kang. Ang CEO na ito na si Leo ay tiyak na matigas ang ulo. Nang makita ang sitwasyon, naramdaman ni Len na wala ng pag-asa. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, since that's the case, hindi na namin kayo iistorbohin pa. Dahil doon, sinulyapan niya sina Lito at Kang at tumalikod para umalis. Pagdating sa pinto, bumantong hininga si Len, napakahalaga ng partnership ng Hangjian sa kumpanya, at lubos itong pinahahalagahan ni CEO Yin. Mukhang wala ng pag-asa ngayon. Lubos itong pinahahalagahan ng CEO Yin. Tinaas ni Lito ang kanyang kilay at sinabing, baka maaari kong subukan. Haha, nagyayabang ka na naman. Hindi ka nagbitaw ng salita sa harap ni CEO Liu ngayon lang. Ano ang silbi ng sinasabi mo ang mga bagay na ito ngayon? Ngumisi at nginisyon si Kang. Nang hindi hinintay ang tugon ni Len, sinabi ni Lito, hayaan mo ako.
Agad siyang pumasok sa opisina at padebog na isinara ang pinto. Nagulat si Kang at napangisi, nabaliw na ba ang lalaking ito? Ngunit sa pag-iisip, baka itaboy siya ni CEO Leo sa lalong madaling panahon, at hindi mapigilan ni Kang na maging masaya. Ipinadyak ni Len ang kanyang paa sa pagkadismaya at sinabing, masyadong padalos-dalos ang taong ito. Ngumisi si Kang, ang CEO na si Leo ay hindi ordinaryong tao. Siya ay may isang tiyak na katayuan sa mundo ng negosyo. Si Lito ngayon ay kumakatawan kay Maynel. Kung siya ay nakasalang kay CEO Leo, natatakot ako na maapektuhan nito ang kumpanya. Akala ni Len ay may katuturan ang kanyang mga salita, ngunit huli na ang lahat. Nakangiti lang siya at sinabing, ganyan ang mga tao. Kapag bumalik na ako sa kumpanya, papaalisin ko siya. Bumalik si Lito sa opisina ni Pangulong Leo. Pagtingin sa kanya, napatulala ang Pangulo, bakit bumalik ka na naman? Kanina ko pa sinabi, hindi ako interesado sa mga produkto mo. Tumawa si Lito, maaaring hindi interesado si Pangulong Leo sa aming mga produkto, ngunit dapat ay mahilig siya sa mga antik at kayamanan. Bahagyang tumawa si Pangulong Leo, tama ka, ngunit hindi mahirap hulaan. Ang aking opisina ay puno ng mga kayamanan. Ngayon, mangyaring umalis upang hindi ako magambala sa aking trabaho. Sa sandaling ito, naglakad-lakad si Lito patungo sa isang gilid ng dingding, nakatingin sa isang landscape painting na nakasabit doon, casual niyang sinabi, ito ay gawa na hindi original mula sa Song Dynasty. Kinagat ni Pangulong Leo ang kanyang mga labi, matalino na bata, ang pagpipinta na ito ay nagkakahalaga sa akin ng halos 300 milyon noong nakaraang buwan mula sa isang kaibigan ko. Ngunit huwag isipin na ito ang magpapabili sa akin ng iyong mga produkto. Sayang naman. Bahagyang umiling si Lito, bumaantong hininga. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Pangulong Leo, ano ang ibig mong sabihin dyan? Binigyan siya ni Lito ng ngiti, dapat kang makipaghiwalay sa kaibigan mong ito, dahil peke ang painting na ito. Ano ka? Kalokohan. Nagkaroon ako ng ilang kilalang eksperto sa larangan na nag-appraise, paanong peke? Ang komentong ito ay tila tumapak sa buntot ni Pangulong Leo, ang kanyang mukha ay galit na galit habang hinahampas ang kanyang mesa at tumayo. Umiling si Lito at tumawa, magagarantiya ko sa aking buhay, ang pagpipinta na ito ay 100% peke. Habang nagsasalita, inihampas niya ang palad niya sa salamin. Nabasag ang salamin sa ibabaw ng painting at mabilis na pinunit ni Lito ang painting sa dingding, napunit ito sa dalawa. Ang kanyang mga galaw ay napakabilis na si Pangulong Leo ay ganap na natulala, at pagkatapos ay isang bagyo ng galit ang nagsimulang mamuo sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, narinig ni Len ang sigaw at sumpa ni Boss Liu mula sa labas ng pinto. Nagmamadali siyang pumasok at nakita niya si Lito na pinupunit ang painting. Ano? Anong ginagawa mo? Tinitigan niya si Lito, ang kanyang magandang mukha ay agad na nawala ang lahat ng kulay nito. Pinunit ang nakolektang pagpipinta ni Boss Leo, hindi lang ito katangahan, ito ay lubos na kawalang utak, isa siyang baliw. Nang makita ni Kang ang eksenang ito, ang kanyang puso ay napuno ng lubos na kagalakan. Ang batang ito ay talagang hindi titigil hanggat hindi niya dinadala ang kapahamakan sa kanyang sarili. At pagkatapos na nanginginig sa galit si Boss Leo, maluhaluhang kinuha niya ang telepono at sinabing, magpadala ka ng ilang lalaki sa opisina ko, mga hindi magpipigil. Tila, wala siyang intensyon na pakawalan si Lito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lenlin, Boss Lin, ang bagay na ito ay hindi magtatapos dito sa pagitan namin ng kumpanya mo na Maynel. Maaari ka nang umalis, gusto kong makipag-chat sa batang ito ng mag-isa. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Boss Leo, nag-aalalang sulyap si Len kay Lito. Ngunit ngumiti lang si Lito nang walang pakialam, huwag kang mag-alala. Tumawa ng nakakaloko si Kang, Boss Lin, sabi niya okay lang. Labas na tayo. Bumaantong hininga si Lenlin at walang pagpipilian kundi umalis. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid ang ilang matataas na matipunong bodyguard, bawat isa ay may nakalabas na punyal sa kanilang mga baywang, sa isang solong file. Muli, isinara ang pinto ng opisina. Malamig na pinandilatan ng CEO na si Liu Silito, at sinabing, anak, nagpapasya ako kung puputulan ko ang iyong dalawang kamay o direktang puputulan ang iyong buong pagkatao. Ngumiti si Lito, hawak ang kalahating piraso ng drawing paper, itinuro niya si CEO Leo at sinabing, tingnan mong mabuti, ano ito? Si CEO Leo ay sumimangot at sumulong upang tingnan mabuti. Kitang-kita niya na sa hibla ng papel ay may hibla ng mahabang buhok, at ang buhok ay medyo ginintoang. Hinawakan ni Lito ang buhok at tumawa, hindi ko narinig na uso sa Song Dynasty ang pagkamatay ng dilaw na buhok. Maliwanag, hindi sinasadyang nahulog ito sa proseso ng paggawa ng papel.
Ang mukha ni CEO Leo ay biglang nagbago, ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi mapigilan. Hindi siya sa walang alam, at natural na alam na ang hitsura ng buhok ng isang modernong tao sa isang piraso ng papel ay may ibig sabihin. Kung ang papel na ito ay moderno, kung gayon ang pagpipinta na ito ay mas pekeng. I have to say, this painting is really a good imitation. The rock formation is created with robust and solid strokes, the brushwork is short and powerful, fully capture the essence of painting style. Kung hindi dahil sa buhok na ito, natatakot ako na hindi ko matukoy ang pagiging tunay nito. Tiningnan ni Lito ang painting, tunay na napabulalas. Si CEO Leo, ang kanyang mukha na malungkot, ay tumitig kay Lito saglit at pagkatapos ay biglang iniabot ang kanyang kamay patungo sa sofa, na nagsasabing, makiupo ka. Tumango si Lito, lumakad para maupo. At si CEO Leo ay tumawag sa telepono, Old Gang, may maliit na problema tungkol sa pagpipinta noong nakaraan. Maaari ka bang pumunta sa aking kumpanya? Makalipas ang halos 20 minuto, dumating sa opisina ang isang middle-aged na lalaki na katamtaman ang pangangatawan, nakasuot ng itim na t-shirt, at kalbo ang ulo. Siya ay walang iba kundi si Michael Gang, ang kilalang collector sa River City na binanggit ni Ginoong Leo bilang kaibigan na nagbebenta sa kanya ng painting. Mr. Leo, bakit mo ako pinapunta dito? Gusto mo bang bumili ng isa pang painting? Pinunasan ni Michael ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Isang malamig na nguso si Mr. Leo, tinitigan ang kanyang bodyguard. Agad na humakbang ang bodyguard at itinulak si Michael sa sahig. Michael, binibigyan kita ng isang pagkakataon para sabihin ang totoo. Totoo ba o peke ang painting na ibinento mo sa akin? Nagyelo ang tono ni Mr. Leo. Nagbago ang mukha ni Michael. Mr. Leo, hindi ako mangangahas na lokohin ka. Totoo ito. At ano sa tingin mo ito? Itinutok ni Ginoong Leo ang isang piraso ng papel ng pagpipinta na may mga hibla ng buhok sa harap ni Michael. Nang makita ito, agad na ibinaling ang mukha ni Michael. Ito. Nawalan ka na ba ng dila? Kaya, naisip mo na kaya mo akong linlangan, Michael. Siguradong pagod ka ng mabuhay. Malamig na sinenyasan ni Mr. Leo ang kanyang bodyguard. Bumunot ng punyal ang bodyguard at agad na pinutol ang isang kamay ni Michael. Nagulat sa kanyang kaibuturan, si Michael ay nasa sobrang sakit na akala niya ay mamamatay na siya. Ang dugo ay bumulwak ng ligaw. Desperado, nakiusap siya, Mr. Leo, iligtas mo ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Hindi pinansin ang pakiusap niya, hinayla siya palabas ng bodyguard. Lumapit si Mr. Leo kay Lito, huminga ng malalim, at bahagyang yumuko, binata, salamat sa pangyayaring ito. Kung hindi, malaking pagkawala ang naranasan ko. Humihingi ako ng paumanhin sa aking dating saloobin sa iyo, mangyaring maging maunawain. Ngumiti si Lito at sinabing, ngayon, isasaalang-alang ba ni Direk Leo ang mga produkto ng Mainel? Paulit-ulit na tumango si Mr. Leo, pagsasaalang-alang. Siyempre, isasaalang-alang ko ito. Nakikita ko na mayroon kang isang mahusay na pangunawa sa mga antik, marahil maaari tayong gumugol ng mas maraming oras upang matuto mula sa isa't isa sa hinaharap. Ngumiti si Lito at casual na tumugon, siyempre, hanggat interesado si Direk Leo, lagi akong handang sumama. Pagkatapos, personal na inihatid ni Mr. Leo si Lito palabas ng pinto. Sa pasukan, naghihintay pa rin sina Len at Kang. Ang patient, Kang said, Director Lin, there's no need to wait anymore. Mapahamak na ang batang iyon, I guess pinagagalitin siya. Kinagat ni Len ang kanyang mga labi, mukhang nag-aalala, kung tutuusin, empleyado siya ng aming kumpanya, hindi namin siya maaaring iwanan. Hehe, regardless, malapit na siyang matanggal, mabuhay man siya o mamatay. Napuno ng excitement ang tono ni Kang. Sa sandaling ito, biglang nanlaki ang mga mata ni Len, si Lito ba iyon? Nakita si Lito na naglalakad na may kalmadong ekspresyon na parang hindi siya pinarusahan. Nagdilim ang mukha ni Kang, galit na nagtanong, anak, kaya ka bang pinakawalan ni Direk Leo ng ganoon kadali? Imposible iyon. Siyempre, hindi ko siya papakawalan ng ganoon kadali. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang masiglang boses ni Mr. Leo habang naglalakad, tinatapik ang balikat ni Lito, kailangan ko talagang pasalamatan itong kapatid na si Lito dito. Walang aalis, papakainin ko kayong lahat sa hapunan. Nang marinig ito, saglit na natigilan sina Len at Kang. Nauutal na tanong ni Len, Director Leo, ano? Ano ang sinabi mo? Lumingon si Mr. Leo kay Len, at tumahimik, Miss Lin, bilang parangal kay kapatid na Lito, maglalagay ako ng paunang order ng 10,000 unit para sa iyong bagong produkto.
Kung mabente ito ng maayos, maglalagay ako ng higit pang mga order sa hinaharap. Medyo nalilito na si Len, ang sinabi ni Mr. Leo ay naging malabo lamang ang kanyang pandinig. Puno ng sorpresa at kagalakan, tumingin siya kay Lito. Kabanata 748. Nagulat si Kang nang marinig niyang nag-order si Bonel Leo. Imposible. Ano ang ginawa ng binatang ito para mahikayat pa ang matigas ang ulo na si Bonel Leo? Halika, ililibre kita ng pagkain, bilang paghingi ng tawad kay Kuya Lito, aniya, natatawa ng tawa. Maging ang driver ni Bonel ay nagulat nang makita ang kanyang amo na tumatawa ng napakasaya. Dahan daw ang tinulak ni Len si Lito, nagtataka na nagtanong, kahanga-hanga, hindi ko alam na ganito ka kaya. Paano mo ito nagawa? Kinindatan siya ni Lito at sinabing, sikreto lang. Tumigil ka. Humihingal si Len, ngunit ang gilid ng kanyang mga mata ay nagniningning pa rin ng paghanga. Bagamat siya ang superior ni Lito, medyo bata pa siya. Kaya naman, ang kanyang paminsan-minsang mga house ay nagsiwalat ng kaakit-akit na kilos ng isang binibini. Nang makitang nagbubulungan ang dalawa, nag-aapoy sa selos si Kang. Naramdaman ang kanyang titig, binigyan siya ni Lito ng isang bahagyang ngiti, na kinuha ni Kang bilang panunuya. Isang round pa lang ito, teka lang. Naikuyom ni Jikang ang kanyang mga kamao at bamulong sa sarili. Di nagtagal, pinangunahan ni Bonel ang isang grupo ng mga tao sa isang eleganteng restaurant at nag-book ng isang maliit na pribadong silid. Pagkatapos mag-order ng kanilang mga pagkain, hindi napigilan ni Bonel na makipag-chat kay Lito tungkol sa anti-gang kaligrapya at pagpipinta. Si Lito, na may nalalaman tungkol dito, ay casual na sumali sa usapan. Lalong lumakas ang paghanga at pagmamahal ni Bonel sa kanya. Samantala, si Len ay paminsan-minsan ay naghahain kay Lito ng ilang pagkain, pagkatapos ng lahat, siya ang bayani ng araw na iyon. Sa kabilang banda, si Kang ay nasa gilid, na tila hindi nakikita. Sa kalagitnaan ng pagkain, si Kang, na hindi na makayanan, ay gumawa ng dahilan at umalis na nanlulumo. Sa puntong ito, nakatanggap ng tawag si Bonel tungkol sa isang agarang pagpupulong. Mabilis siyang tumayo at tumawa, Kuya Lito, humihingi ako ng paumanhin sa biglaang pangyayari ngayong araw na napakaikli sa ating oras. Maghanap tayo ng libreng oras, maaari kang pumunta sa aking lugar, at magkakaroon tayo ng magandang pag-uusap. Tumayo si Lito at magalang na tumango. Nako, Miss Lin? Tungkol sa kontrata, kayo na ang bahala. Kung walang issue, pirmahan mo na. May masayang ngiti, nagmamadaling umalis si Bonel kasama ang kanyang driver at assistant. Hinawakan ni Len ang kanyang chopsticks, itinukod ang kanyang pinong baba gamit ang isang kamay, at tinitigan si Lito na may singkit na mga mata. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong at nagtanong, Miss Lin, may nakasulat ba sa aking mukha? Si Len Lin, na may malafox na ngiti, ay pumili ng isang piraso ng nilagang baboy gamit ang kanyang chopstick at inilagay ito sa mangkok ni Lito. Tinukso niya, sabihin mo sa akin, paano mo nagawang mapagtagumpayan si Bonel Leo? Tumawa si Lito at sumagot, sa paggamit ng aking kaakit-akit na pagkalalaki upang maakit siya. Sinampal siya ng mahina ni Len, pinagsabihan siya, magseryoso ka, seryoso akong nakikipag-usap sa iyo. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Lito, hindi naman ito espesyal, itinalaga ko lang ang kanyang mga personal na kagustuhan. Dahil mahilig siya sa anti-gang kaligrapya at pagpipinta, iyon ang napag-usapan ko sa kanya. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kadaling mapagtagumpayan siya. Si Len, na itinukod ang kanyang baba sa isang kamay, ay tumingin kay Lito at sinabing, mukhang alam mo na ang tungkol sa mga antique. Bakit ka nagtatrabaho sa pagbebenta kung gayon? Hindi ba kumikita ang pagtitinde sa mga antique? Si Lito ay may bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang siya ay tumugon, iyan ang aking sikreto. Napabuntong hininga si Len, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang mga lalaking tulad mo ay nandito para kay CEO Yin. Ang mga salita ni Len ay higit pa sa isang hindi sinasadyang komento, ngunit iniwan nila si Lito na nagkasala. Dahil talagang dumating siya para kay Asian Yin. Ahem, sorry, kailangan kong pumunta sa washroom. Tumawa ng kinakabahan si Lito, tumayo at lumabas ng silid. Nang lumabas siya sa banyo at babalik na sana, nakarinig siya ng mga ingay ng mainit na pagtatalo. Isang lalaking nasa maagang 30s ang nakatayo sa pintuan, na tumatawa sa isang tao sa silid ng masama, oh, anong pagkakataon, mahal ko. Sumikip ang mukha ni Len habang malamig niyang sinabi, get lost. Nagdilim ang mukha ng lalaki at mabilis niyang hinawakan si Len, baby, hindi mo ba ako nakikilala pagkatapos lamang ng kalahating taon?
Nagbago ang kutis ni Len, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ang lalaki, namumula ang kanyang mga mata habang umiiyak, Henroy, hindi mo ba ako pakakawalan? Matagal na tayong naghiwalay. Hinawakan ng lalaking nagngangalang Henroy He ang kanyang nag-aalab na mukha, ang kanyang ekspresyon ay naging mabangis, how dare you slap me? Len gave a miserly smile. Henroy, how can you have the nerve to bear at me? Noong tayo'y magkasama, wala kang kinikita kahit isang sentimo, sa pag-aangkin mong magsimula ng sarili mong negosyo, kinuha mo ang lahat ng pera ko. Hindi pa banggitin, ginamit mo ito para maghanap ng ibang babae. Siguradong bulag ako para mahalin ka. Nang marinig ito, marami sa mga nakikinig ang nagsimulang tumuro at magsalita laban kay Henroy, na nagsasabing, hindi siya tunay na lalaki. Tumigas ang mukha ni Henroy, at nagbuntong hininga, naghahanap ako ng mga babae sa ibang lugar dahil hindi mo ako hahayaang hawakan ka. Sinasabi mo na tungkol ito sa paggalang sa sarili, ngunit bet kung nakahanap ka na ng iba. Ang mga luhang kasing liwanag ng mga perlas ay dumudulas mula sa mga mata ni Len habang siya ay umiiyak ng napakahirap upang tumugon. Noong una niyang nakilala si Henroy sa kanyang pinakamahirap na panahon, dalubhasa niyang nilinlang siya, na napagtagumpayan ang kanyang pagmamahal. Iyon ang una niyang pag-ibig, at nagkaroon siya ng pinakamagagandang pangarap para sa kanyang kinabukasan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makikita ang tunay na kulay nito ilang buwan sa kanilang relasyon. Hindi lamang namuhay si Henroy ng kahalayan, ngunit inabuso din niya ito sa pisikal at emosyonal. Hinawakan niya ang kanyang bihag, at sinubukan pa siyang salakayin ng paulit-ulit. Si Len ay napuno ng panghihinayang, at nang magkaroon ng pagkakataon, nakatakas siya sa lungsod. Hindi niya alam, makakatagpo niya ang lalaking ito na nagpahamak sa kanya sa buong buhay niya sa lungsod ng Jiang. Len, hindi mo ba ako pinaglalaroan ng mabuting babae, sigurado akong natulog ka na sa hindi mabilang na mga lalaki. Sa pagtatangkang iligtas ang mukha, sinisiraan ni Henroy si Len gamit ang mga pinakamakamandag na salita. Tama na. Noon lang, isang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw sa mukha ni Henroy. Hawak ang kanyang pisngi, gulat na napatingin si Henroy sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Sinaktan mo ako. Walang pakialam na sumagot si Lito, oo, nataman kita, basura ka. Mabilis na umikot ang mukha ni Henroy sa galit, na para bang makakahinga siya ng apoy. Naiintindihan ni Len ang karakter ni Henroy. Kapag nawalan siya ng lakas, baka masaktan niya si Lito. Mabilis niyang hinaila si Lito palayo, nabulunan, Lito, ito ang problema ko, huwag kang makisali, dapat kang umalis ngayon. Si Henroy, na nag-aalala tungkol sa paghahanap ng isang bagay laban kay Len, ay nanunuya sa nakita, kaya ang munting bastos na ito ay iyong manliligaw, hindi ba? Sa sandaling nabigkas ang kanyang mga salita, diretsyong sinipa ni Lito ang kanyang dibdib. Si Henroy ay pinalipad, kumatok sa isang mesa, natatakpan ng pagkain, mukhang sobrang haggard. Sabihin mo ulit yan. Nakatuon si Lito kay Henroy, naglalabas ng napakatalim na aura. Ang intensity na ito ay nakakatakot maging si Len. Si Henroy ay malapit ng mangiinsulto, ngunit nang makasalubong niya ang tingin ni Lito, naninikip ang kanyang lalamunan at halos makaramdam siya ng hininga. Mapahamak, malakas ang aura ng batang ito. Napapikit si Henroy, kumunat ang mukha, at napahawak agad sa dibdib, hindi ko na kaya. Tumawag ng pulis, nasugatan ako ng husto. Malinaw sa lahat sa paligid na naghahanda siyang gampanan ang kawawang biktima. Nang makita ang kanyang kahabag-habag na pag-uugali, bahagyang nanginginig si Len sa galit at humingi ng paumanhin kay Lito, I'm sorry for dragging you into this. Gayunpaman, hindi umimik si Lito, ayos lang, naiinip pa rin ako. Di nagtagal, tumawag ng pulis ang staff ng hotel, at hindi nagtagal ay dumating ang dalawang beat cop. Matapos maunawaan ang sitwasyon, hinaila nila si Lito sa isang tabi at iminumungkahi ng may magandang loob, malinaw, pinaplano nilang mangikil ng pera mula sa iyo. Maaari mo silang bigyan ng kaunti upang makaalis sa kaguluhan na ito, o kung hindi, kailangan mong pumunta sa ospital para sa isang check-up. Sumulyap si Lito kay Henroy at mahinang sinabi, huwag mag-alala, pumunta na lang tayo sa ospital para magpa-check up. Umiling ang beat cop, sa pag-aakalang hindi gumagawa ng pinakamatalinong pagpili ang binatang ito. Dinala ng pulisya si Henroy sa ospital para sa medikal na eksaminasyon, at sinundan ito ni Lito at Len. Lito, pasensya na. Kasalanan ko ang lahat kung bakit ka nasangkot dito, namumula ang mga mata ni Len, at nakaramdam siya ng labis na pagkakasala. Tumawa si Lito, tama na, humingi ka na ng tawad. Hindi na kailangan. Napuno ng pasasalamat ang mga mata ni Len, na hindi nagtagal ay napuno ng pag-aalala.
Alam kung ano ang kanyang inaalala, tumawa si Lito at tiniyak siya, huwag kang mag-alala, alam ko ang sarili kong lakas. Ang basurang iyon ay hindi masasaktan. Umiling si Len, hindi ako natatakot na siya ay masubitan. Kung siya ay namatay, ito ay isang magandang bagay. Ngunit ako ay nag-aalala na ikaw ay madawit. Tinapik ni Lito ang balikat ni Len, trust me, it will be fine. Sa pagtingin kay Lito, biglang naramdaman ni Len na ang binata na ito, na mas bata sa kanya, ay nagbigay sa kanya ng katiwasayan na dahilan kung bakit gusto niyang ihilig ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Napagtanto ang kanyang iniisip, ang kanyang magandang mukha ay namula at mabilis siyang tumalikod, kunwari ay nagpupunas ng mga luha. Samantala, sa sick room, pagkatapos suriin si Henroy, sinabi ng doktor, ang iyong katawan ay wala sa anumang malaking panganib. Nanlaki ang mga mata ni Henroy, paano posible iyon? Siguradong bali ang tadyang ko. Tiningnan siya ng doktor at hindi siya pinansin. Umikot ang mga mata ni Henroy, at bigla siyang umisi, kilala mo si Direktor Zhang, di ba? Sa sandaling iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng doktor, tinanong niya, kilala mo si Direktor Zhang? Ngumiti si Henroy, at direktang kinuha ang kanyang telepono, tumawag, hoy, Tio, nabugbog ako, ngayon kailangan mo akong tulungan kahit anong mangyari. Pagkatapos ng ilang salita, ngumiti si Henroy sa doktor, makikita mo. Maya-maya, tumunog ang telepono ng doktor. Pinulot niya ito, at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging problema, Director Zhang. Ito. Hindi ba ito ay hindi nararapat? Sa kabilang banda, malamig na sumagot si Director Zhang, inappropriate my foot. Hindi ba't peking certificate lang? Hindi naman ito makukulong, at most, kailangan lang niyang magbayad ng karagdagang bayad. Naglakas loob siyang saktan ng pamangkin ko, kailangan niyang bayaran. Nang makitang nag-aalangan pa rin ang doktor, nagbanta si Direktor Zhang, Dr. Santos, hindi ka ba handa para sa iyong pagsusuri sa pagganap sa susunod na buwan? Natigilan si Dr. Santos, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumuko, Direktor, naiintindihan ko kung ano ang gagawin. Sa labas ng pinto, nag-uusap sina Lito at Len nang lumapit ang pulis at si Dr. Santos. Anak, malaki ang problema mo ngayon. Ang pulisya ay nagbigay ng ulat sa pagtatasa ng pinsala kay Lito. 2 belang tadyang, minor injury iyon. Kapag nagdesisyon silang kasuhan ka, baka makulong ka. Dahil doon, nawala ng kulay ang mukha ni Len, tinakpan niya ang kanyang bibig at sinabing, talaga. Kinuha ni Lito ang file, sinilip ito, at tumingin kay Dr. Santos, gusto kong makita ang x-ray. Medyo umiiwas ang tingin ni Dr. Santos habang kinakabahan siyang kumuha ng x-ray film, itinuro ang 2 linya ng bali at sinabing, tingnan mo, ito ang 2 sirang tadyang. Tinitigan ni Lito ang x-ray, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig, tama ka, ito ay talagang 2 bali. Naalimpungatan si Dr. Santos dahil tila na bluff niya ang paraan nito. Gayunpaman, ang sumunod na pangungusap ni Lito ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Dr. Santos. Pero ang x-ray na ito ay hindi kay Henroy He, kundi sa iba. Ang lakas ng loob mong lokohin kahit ang pulis, matapang kang doktor. Si Lito ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Dr. Santos, ang kanyang titig ay kasing talas ng kidlat. Kabanata 749. Ang tanong ni Lito ay malakas at nakakahimok, na naging sanhi ng pagiging defensive agad ni Dr. Santos. Sa gilid, isang pulis ang tumitingin kay Lito na may kainahinala. Paano mo nalaman na ang x-ray na ito ay hindi kay Henroy He? Ikinawit ni Lito ang sulok ng kanyang labi pataas, hindi nag-aalok ng anumang tugon. Paano niya masasabi sa pulis na may kakayahan siyang makakita sa katawan ng sinuman? Sa puntong ito, si Dr. Santos ay nagsimulang mag-text kay Director Minyong Zhang na nagbubuod ng sitwasyon sa kanya. Hindi nagtagal, isang medyo kalbong nasa edad na doktor ang pumasok, puno ng galit ang kanyang mukha. Totoo bang may nagdududa sa authenticity ng x-ray ng ospital natin? Si Minyong ay malamig na tumingin kay Lito. Ang pulis naman ay medyo natakot. Kung tutuusin, siya ay pansamantalang manggagawa lamang. Hindi niya kailangang masaktan ang isang hospital din dahil sa ganitong maliit na issue. Pagkatapos ng lahat, maaari itong gumawa ng mga pagbisita sa hinaharap para sa medikal na paggamot na medyo hindi maginhawa. Nang makitang tahimik ang opisyal ng pulisya, naging mas mayabang ang ugali ni Minyong. Itinuro niya si Lito, idineklara niya, ikaw ang nanakit sa pamangkin ko, tama. Ang pagkakasugat hanggang sa punto ng pagkabali ng 2 tadyang ay itinuturing na isang magaang sugat, mas mabuting paghandaan mo ang iyong paghatol. Yung pamangkin mo, well that clears things up. It's an inside job after all. Isang mapang-uyam ng ngiti ang ipinakita ni Lito.
Nagdilim ang mukha ni Minyong, galit na pinayuhan, bata, ingatan mo ang bibig mo. Mag-ingat ka kung hindi, ay demanda kita ng paninirang puri. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Lito. Gusto kong makita ang din mo. Naiinis ng inisyon ni Minyong. Ang aming Dinchen ay sobrang abala sa pagharap sa maraming mga bagay. Ikaw ba ay nasa impresyon na mayroon siyang oras para sa sinumang Tom, Dick, o Harry? Tumawa si Lito, may paraan ako para makita siya. Iyon ay sinabi, sinampal niya si Minyong sa buong mukha at pinalipad siya. Lumapit si Lito at tinapakan ang ulo ni Minyong, malamig na pinagmamasdan ang mga nakapaligid na nurse, tawagan ang ulo ng ospital, ipatingin sa akin. Maraming tao ang nagulat dito, at ang mga nurse ay nagmamadaling pumunta upang ipaalam ang direktor ng ospital. Natakot din si Len sa mga kilos ni Lito at tinakpan ang kanyang bibig, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Binunot ng naka-uniforming opisyal sa eksena ang kanyang batute, itinuro si Lito, anak, huwag kang gagawa ng anumang kalokohan, ang isang maling hakbang ay maaaring humantong sa permanenteng pagsisisi. Ngumisi si Lito, sa mga mahiyain at umiiwas na mga pampublikong tagapaglingkod na tulad mo, iyon ang tunay na permanenteng panghihinayang. Namula ng husto ang mukha ng opisyal, nawala ng salita, nagmamadaling nag-dial para humiling ng backup, nag-uulat ng sitwasyon ng hostage. Pagkalipas ng 5 minuto, nagmamadaling dumating si Head Director Chen. Sino ang may lakas ng loob ng tigre para bugbugin ang isang doktor sa ospital? Pagmumura niya habang naglalakad. Pagkatapos, ang panunuyan ni Lito ay umabot sa kanya mula sa gitna ng karamihan, Director Chen, siguradong marunong kang pumili ng iyong tauhan. Nang marinig ni Direk Chen ang boses na ito, saglit siyang natigilan. Parang pamilyar. Lumakad siya sa gitna ng mga tao at sa sandaling mapansin niya si Lito, ang kanyang galit ay agad na nawala, napalitan ng puro sorpresa. Si Lito ay kasalukuyang nag-iisang tao sa mundo na nakapagpapagaling ng R-type na leukemia. Matatawag siyang miracle worker sa larangan ng medisina. Dean, please iligtas mo ako. Nang makita si Dean Chen, ang namamagang mukha ni Minyong ay agad na napuno ng hinaing. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag, naghihintay na sawayin ni Dean Chen ang brat na ito hanggang sa magdadaldal siya na parang walang isip. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay bumulaga sa lahat, kabilang si Minyong. Nakita nilang biglang ngumiti si Dean Chen at sinabi kay Lito, Brother Lito, ano ba ang dahilan kung bakit ka nagalit? Mag-usap tayo ng maayos, huwag mong saktan ang kalusugan mo dahil sa galit. Mabangis na tinapakan ni Lito ang ulo ni Minyong at sinabing, tanungin mo siya. Kumunat ang noo ni Dean Chen, na parang hindi niya nakita ang kaawa-awang kalagayan ni Minyong, at malamig na nagtanong, Kuya Zhang, anong nangyayari? Ang mukha ni Minyong Zhang ay naging sobrang pangit. Hindi niya pinangarap na kilala talaga ng brat na ito si Dean Chen. Ang pagkakilala sa kanya ay isang bagay, ngunit ang kagalang-galang na si Dean Chen ay tila nambobola sa batang ito. Ito ay talagang nakakalito. Dean, sinisiraan tayo ng batang ito. Siya, isang taong marunong sa medisina, talagang peke ang resulta ng x-ray natin. Nagsimulang magsalita ng kakaiba si Minyong. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagpanguso lamang kay Dean Chen sa nakakatawang pagtawa, ipinahayag mo na alam niya ang tungkol sa gamot. Tumingin siya kay Lito at malamig na idinagdag, Bueno, hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon, ang himalang doktor na nagpagaling ng 2 R-type na pasyente ng leukemia ilang araw na ang nakakaraan, ito ba ang mismong taong may alam sa medisina, ayon sa iyo? Ano? Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, ang nakapalibot na grupo ng mga doktor at nurse na nanunood ay parang tinamaan ng kidlat. Ang isip ni Minyong ay ganap na blanko. Ilang araw na ang nakararaan, noong nasa labas siya sa isang business trip, narinig niya ang tungkol sa isang himalang doktor na nagpagaling sa nakamamatay na sakit ng apo ng matandang Song. Ito ay walang alinlangan na isang groundbreaking na kaganapan sa pandaigdigang larangan ng medikal, at hindi man lang mapanaginipan ni Minyong na ang miracle doctor ay ang taong nasa harap niya ngayon. Tahimik niyang sinumpa ang kanyang swerte. It's a misunderstanding, miracle doctor, all this is a misunderstanding. Naloko ako ng walang kwentang pamangkin kong iyon. Tinangka ni Minyong na sirain ang reputasyon ni Henroy. Marahan na tumawa si Lito, hinawakan si Minyong sa kwelyo, at kinaladkad siya papunta sa ward. Si Henroy ay casual na naglalaro sa kanyang mobile phone nang makita niya ang eksenang ito, at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, bata, bitawan mo ang aking tiyuhin. Binitawan ni Lito si Minyong. Napangiti si Henroy kay Minyong, nagpapasalamat sa tulong ng kanyang tiyuhin noong araw na iyon. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, sinuntok ni Minyong si Henroy, binato siya ng mga suntok at sipa.
Mapahamak, you lazy good-for-nothing brat, you will be the death of me. Si Minyong ay galit na galit, ang kanyang mga welga ay walang awa, at sa loob ng ilang sandali, si Henroy ay nabugbog, napaungol sa sakit. Lumingon si Lito kay Dr. Chen at sinabing, hinihiling kong ipa-x-ray ulit siya. Agad namang sumang-ayon si Direk Chen, walang problema. Naging pangit ang mga mukha ni na Henroy at Minyong nang marinig ito, habang nanghina ang mga binti ni Dr. Santos. Sa lalong madaling panahon, ang mga bagong x-ray na imahe ay ginawa. Kinuha ni Lito at binigyan sila ng tingin. Sure enough, walang bali. Hinampis niya ang mga x-ray na imahe sa mukha ni Dr. Santos. Open your eyes and tell me, ito ba ang parehong x-ray na ibinigay mo sa akin? Si Dr. Santos ay namutla at nauutol ng hindi umimik. Santos, bilang isang doktor, paano mo malilinlang ang mga taong tulad nito? Ito ay isang kahihiyan sa propesyon. Huwag kang mag-abala sa pagpunta sa ospital, umuwi ka at pagnilayan ang iyong mga aksyon. Si Direk Chen ay napuno ng galit at umiling sa pagkabigo. Halos maluha si Dr. Santos, nagsisi hanggang sa naging bughaw ang kanyang loob. Tinuro niya si Minyong at sinabing, ayoko nga, si Direktor Zhang ang nagbanta sa akin. Kung hindi ko tinulungan ang pamangkin niya, mabibigo ako sa evaluation ko next month. Nauutol na sambit ni Minyong sa gulat, ikaw. Naninira ka. Paano ba naman ako nagbanta sa'yo? Mabilis na kinuha ni Dr. Santos ang kanyang telepono. Mabuti na lang at nagkaroon siya ng foresight na i-record ang kanilang pag-uusap kanina. Nang marinig ang naka-record na pag-uusap, namutla ang mukha ni Minyong. Maingat na tumingin kay Director Chen, nakiusap siya, Director, hayaan mo akong magpaliwanag. Si Director Chen, namumula sa galit, ay sinampal siya sa mukha, ipaliwanag mo ang aking puwet. Umalis ka sa aking paningin. I-report ko ito, at hindi ka na magtatrabaho bilang isang doktor muli. Thud. Si Minyong ay bumagsak ng diretso sa sahig, hindi makapagbitaw ng kahit isang salita. Sa oras na ito, sumulyap si Lito sa patrol officer sa malapit. Ibinaba ng opisyal ang kanyang ulo, mukhang medyo nahihiya. Humakbang siya at itinuro si Henroy, nakipagsabuatan ka sa doktor at siniraan ang iba. Bumalik ka sa istasyon kasama ako para sa pagtatanong. Habang nagsasalita siya, inihatid niya at ng isa pang patrol officer si Henroy palayo. Pansamantalang naresolbo ang usapin. Ang direktor ng ospital na si Chen ay paulit-ulit na yumuko kay Lito, pasensya na talaga sa pangyayaring ito. Sana ay hindi ito makaapekto sa iyong impresyon sa aming ospital. Tinuwanan ito ni Lito, hindi mahalaga. Aling lugar ang walang isa o dalawang basura? Nag-aalalang tumingin si Director Chen kay Lito, Brother Argel, maaari ko bang makuha ang iyong contact information? Kung sakaling makatagpo ako ng mga problema sa hinaharap na hindi ko malutas, gusto kong humingi ng payo sa iyo. Dahil hiniling na tumulong sa pagpapagamot at pagliligtas sa mga tao, natural na hindi tumanggi si Lito, at ibinigay niya ang kanyang numero ng cellphone. Pagkatapos, tumingin siya kay Len at sinabing, Tere na, tapos na. Akala niya ay labis na magugulat si Len, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagbabalik sa kumpanya, si Len ay hindi pangkaraniwang tahimik, na para bang may malalim siyang iniisip. Sa oras na makarating sila sa ilalim ng Maynila Company, hinawakan ni Len ang manibela at biglang tumingin kay Lito. Ang kanyang magagandang mata ay kumikinang na may matalim na kislap. Lito, sino ka at ano ang layunin mo sa Maynila Company? Bumilis ang tibok ng puso ni Lito. Mapahamak, medyo matalino ang babaeng ito, nagawa niyang yusagan iyon. Nagpatuloy si Len, narinig ko ang lahat sa ospital. Isa kang kilalang doktor na marunong din ng mga antik, pero, pumunta ka sa kumpanya namin para maging isang grassroots salesman, hindi makatwiran. Ubo-ubo. Inilapat ni Lito ang kanyang kamay sa kanyang mga labi, mahinang umubo, at mahinang sinabi, sa totoo lang. Ang aking pagtitiis ay medyo miserable, ngunit ang iyong manager na si Yin ay hindi sinasadyang tinulungan ako. Kung wala siya, wala ako ngayon. Sa makatuwid, naparito ako upang gantihan ang kanyang kabaitan. Kumurap si Len, nakatingin kay Lito. Dahil hindi siya nagpahayag ng anumang pag-aalinlangan, same time na nakiusap si Lito, nakikiusap ako sa iyo, mangyaring huwag sabihin sa kanya ito. Gusto ko lang na tahimik na bayaran ang utang na ito ng pasasalamat at pagkatapos ay aalis sa kanyang mundo. Ang kwento ay makaluma, at si Lito ay hindi masyadong kumpiyansa tungkol dito. Ngunit nang tumangala siya, nakita niya si Len na lumuluha ang mga mata, may maayang ekspresyon sa mukha nito. I didn't expect na magiging ganito, nakaka-touch talaga. Rest assured, I won't tell her. Pagkatapos sabihin ito, binigyan ni Len si Lito ng nakakaaliw na yakap.
Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata. Napakadaling lokohin ng babaeng ito. Kahit na ang gayong bulag na kwento ay maaaring paniwalaan. Bumalik sa kumpanya, taos-pusong pinuri ni Len si Lito sa harap ng mga kawani ng departamento ng pagbebenta. Kinagat ni Feng ang kanyang labi, ang swerte talaga ng lalaking ito. Ngumisi si Kang, swerte lang. Nagtanong-tanong ako, taga-ibang syudad ang lalaking ito, hindi pa nga nakakapasok sa universidad. Anong kaluwalhatian ang nararapat na maupo dito ng basurang ito? Isang tao ang nanunuya, good, nowadays undergraduate degrees are everywhere, and he has not even attended college. I really don't know how our leader decided to recruit him. Seryoso, ang pagiging nasa parehong opisina sa kanya ay nagpaparamdam sa akin na mas mababang klase. Maraming tao ang nagkukumpulan, nagbubulungan. Malinaw na naririnig ni Lito ang lahat, ngunit wala siyang pakialam at tumawa lang siya ng malamig. Pakialam mo ba kung pinunakan ng langgam sa lupa? Ito ay magiging nakakaabala sa kahit na kalabasa ito. Dahil malapit na itong matapos ng isang araw, idinagdag si Lito sa isang panggrupong chat. Ang lahat ng mga miyembro ay mula sa departamento ng pagbebenta. Maliban kay Jingjing Chen, nandoon ang lahat. Ngayon pala ang kaarawan ni Jingjing. Plano ng ilan sa mga magiliw niyang kasamahan na bigyan siya ng sorpresang birthday party. Sa sarkastikong tono, sinabi ni Feng, Lito, kailangan mong pumunta ngayon. Tutal, si Jingjing ang iyong mentor. Si Lito ay orihinal na ayaw pumunta, ngunit mahirap tanggihan. Sagot niya, sige. Nang makita ang tugon na ito, nagpalitan ng tingin sina Feng at Kang, parehong naghahayag ng mga ekspresyon na nagmumungkahi na inaabangan nila ang paparating na palabas. Kabanata 750. Pagkatapos ng trabaho, inaayos ni Lito ang kanyang mga gamit nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang isang hindi pamilyar na papasok na tawag at walang ingat na sinagot ito. Ubo-ubo, maaari ko bang makausap si Dr. Argel? Isang pamilyar na boses ng matanda ang dumating sa linya. Nakilala kaagad ni Lito ang tumatawag, at casual na sinabi, Old Song. Ah, Dr. Argel, maganda ang alaala mo. Nakilala mo agad ako. Nakuha ko ang number mo kay Director Chen. Wala namang problema na istorbohin kita, di ba? Masayang tumatawa si Old Song, napakagalang ng kanyang tono. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Lito, wala, kakaalis ko lang sa trabaho. Nang marinig ito, agad na sinabi ni Andres, kakaalis mo lang sa trabaho, hindi ka pa kumakain, tama. Iniligtas mo ang buhay ng aking mahal na apo, at hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo. Paano na lang kung kakain tayo? Sinabi ni Lito, natatakot ako na wala akong oras. Ang isang kasamahan ko ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Okay lang yan. Punta kayong lahat sa Huan City Restaurant. Ang pamilya ko ang may-ari ng restaurant na ito. We have the largest deluxe private room in Jiang City, complete with dining tables and karaoke machines. You can all enjoy yourselves, and it's all on the house. Isang mapagbigay na kilo si Andres. Inisip ni Lito na napakaganda nito at tumango, sige, papasok ako saglit. At nga pala, babanggitin ko ang pangalan ng kumpanya ko, Minel Company. Paulit-ulit na sumang-ayon si Andres, walang problema, kung gayon hindi nakita guguluhin pa, pupunta ako at bibigyan ko sila ng pangunguna. Matapos ibaba ni Andres ang tawag, ang kanyang anak na si Bador Song, na nakatayo sa isang tabi, ay nagreklamo na may dismayadong mukha, Tay, kailangan mo bang maging magalang sa kanya? Makikita mo ang kanyang walang pakialam na ugali. Tayo ang pamilya Song. Kailan pa tayo nagkaganito? Smack! Itinaas ni Old Song ang kanyang kamay at hinampas ang kanyang anak sa ulo. Bastos. Short-sighted. Walang utak. Paalala niya sa malamig na boses. Itinaklap niya ang kanyang mga kamay sa likod niya, at mahinahong sinabi, bata pa ang lalaking iyon, ngunit napakatalino ng kanyang kakayahan sa medisina. Hindi siya dapat ordinaryong tao. At saka, ang kanyang kakayahan lamang ay sapat na para makipagkaibigan ako ng buong pagsisikap. Maaaring mayaman at makapangyarihan ang ating pamilya ng Song, ngunit sino ang makakatakas sa sakit at kapahamakan sa kanilang buhay? Kung tayo ay magkasundo nitong si Dr. Argel, parang may anting-anting na nagel iligtas sa buhay. Naiintindihan mo ba, ang walang isip? Pinandilatan ng matandang Song si Bador, ipinahayag ang kanyang galit sa kasiyahan ng huli. Umiling si Bador at mabilis na tumango, Tay, may katuturan ang sinabi mo. Kaagad kong tuturuan ang mga tao sa Huan City Restaurant na tretuhin ng mabuti si Dr. Argel. Sa ibang lugar, ibinaba ni Lito ang kanyang telepono at lumapit sina Feng, Kang, at iba pa. Kang, saan ang lugar na nabook mo? Napuno ng pagmamalaki ang mukha ni Kang, the Huan City Restaurant. Wow!
Mahal talaga yan. Nagulat ang lahat, sabi na kahit isang private room doon ay nagkakahalaga ng 10,000 at sa sandaling ito, hindi naman siguro ito maipa-reserve, di ba? Nagkibit-balikat si Kang na walang pakialam, it's fine, I'll treat you guys, anyway, ilang beses na rin akong nakapunta doon at medyo pamilyar ako sa mga tao doon, isang salita ang gagawin. Marami sa mga babae ang tumingin kay Kang nang may paghanga, bumubulong, ang cool ni Kang. Hehe basta masaya kayo. Si Kang, na mukhang mapagbigay, ay lumingon kay Lito na may masamang ngiti, bastos, ngayong gabi ay lalawak mo ang iyong abot tanaw, upang makita ang kasaganaan nitong Jiang City. Nanatiling tahimik si Lito, medyo nagulat sa loob. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabook na ni Kang ang Huan City Restaurant. Nag-iisip siya kung paano ito sasabihin, ngunit hindi na niya kailangang magsabi ng kahit ano ngayon, diretso lang ang gagawin. Inilibot ni Fang ang kanyang mga mata, palawakin ang abot tanaw. Huwag mo siyang takutin. Halatang hindi niya nakita ang mundo. Nagtawanan ng lahat, ganap na binabaliwala ang dignidad ni Lito. Nagkibit-balikat si Lito, na nagpapakita ng kawalang interes, hey, inaabangan ko ito. Ang lahat ay nag-isip ng plano, na may dalawang batang babae na nanlilin lang kay Jingjing sa Huan City Restaurant, habang ang iba ay pumunta muna doon upang i-book ang pribadong silid. Nang dumating si Lito at ang iba pa sa Huan City Restaurant, tinanong ng manager ng lobby, may reserba ka ba? Humakbang si Kang, agad na naglabas ng asul na VIP card. Napangiti ang manager ng lobby, so, it won't you a VIP customer, no need for a reservation. Aling private room ang gusto mong piliin? Ang mga pribadong kwarto sa Huan City Restaurant ay nahahati sa mga antas ng S, A, at B. Ang antas ng S ay ang pinakamahal, na nagkakahalaga ng higit sa 10,000 bawat oras, habang ang antas ng B ay ang pinakamura, na may singil sa magdamag na 10,000, hindi kasama ang mga pagkain at inumin. Mayroon ding pinakamahal na imperial level na mga pribadong silid, kung saan ang mga kagamitan ay iniulat na purong ginto at pilak, na may 1 oras lamang na paggamit ng silid na nagkakahalaga ng mahigit 100,000. Siyempre, hindi sila nang ahas na isipin ang tungkol sa silid na antas ng imperial. Sabi ni Kang, mag-book ng A-level na pribadong kwarto. Tumango ang manager ng lobby, sige, maghintay ka muna dito. Pagkaalis ng manager ng lobby, lahat ay tumingin kay Kang na may paghanga, Kang, mayaman ka talaga. Yeah, the real embodiment of tall, rich and handsome. Sa pagharap sa paghanga ng lahat, naramdaman ni Kang ang kurot. Ilang beses na siyang pumunta rito kasama ang mga kaibigan ng kanyang ama at hindi pa niya kailangang gumastos ng sarili niyang pera, palaging ginagamit ang mga pribadong silid ng Class B. Sa pagkakataong ito, para magpakitang gilas, hindi niya pinag-isipan at humingi na siya ng Class A room, na halos pinagsisihan niya ang kanyang desisyon. Pero naisip niya noon, dahil naubos na ang pera, sayang kung hindi ipagmamalaki. Kaya, sinabi niya kay Lito, ang bayad lang sa paggamit para sa Class A na pribadong silid ay 10,000 kada oras, anak, gaano katagal mo makukuha iyon? Sinulyapan siya ni Lito at hindi sinagot ang kanyang tanong, sa halip ay nagsabi, dahil nandito tayo, bakit hindi pumunta sa pinakamagandang silid? Nang marinig ito, bumagsak ang mukha ni Kang. Hindi naman pera mo ang ginagastos, hindi mo naman siguro alam ang pakiramdam, di ba? Eksakto, napakayabang nagsasalita, ang pinakamagandang pribadong silid ng emperador ay nagkakahalaga ng 100,000 kada oras. Ni hindi mo iyon makukuha sa loob ng 1 taon nang hindi kumakain o umiinom. Tingnan mo ang kanyang mga damit na punit-punit, ngunit nagsasalita siya tungkol sa pinakamahusay na silid, talagang hindi siya natatakot na makagat ang kanyang dila. Napaka-generous na ni Kang, may mga taong napakagaan magsalita, kung may kakayahan ka, imbitahan mo kami sa pinakamagandang kwarto. Joke. Lahat ng kanyang mga kasamahan ay nagsalita pabor kay Kang, minisyon si Lito. Casual na nagkibit-balikat si Lito, it's not a big deal. Paf! Sa sandaling lumabas ang mga katagang ito, biglang tumawa. Umiling si Kang at sinabing, anak, lasing ka ba? Sa sandaling iyon, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagmamadaling lumapit, nagtanong, excuse me, kayo ba ay mga empleyado ng Mainel Company? Tumango ang lahat. Magalang na sinabi ng lalaki, hayaan mo akong magpakilala, ako ang general manager ng Huan City Restaurant, ang apelyido ko ay Son. Lahat, ang Emperor's Room ay inihanda para sa inyo, mangyaring sundan mo ako. Nang marinig ito, nagulat ang lahat, the Emperor's Room. Tumango si Manager Son, tama, personal na inutusan kami ni Young Master Song na ihanda ang Emperor's Room para sa inyo, lahat ng gastos ay waived. Ang Emperor's Room, nang walang bayad.
Ang mga salitang ito ay tila umaalingaw-ngaw na parang kulog sa pandinig ng lahat. Tila kinikilig ang lahat, namumula ang mga mukha nila sa excitement. Sa puntong ito, humakbang si Kang at nagtanong, Manager Son, kapag tinutukoy mo si Young Master Song, anak ba ito ni Andres Song, si Bador Song? Nakasabay ko siyang kumain. Tumango si Manager Son at ngumiti, tama, mukhang ikaw ang distinguished guest na binanggit niya. Please, this way. Noong kausap si Bador kanina, sinabi niya na ang lalaki sa kabilang banda ay isang Pinong binata at para masiguradong magalang tayo. Nang makitang binata si Kang at nabanggit na kilala niya si Bador, natural na naniniwala si Manager Son na siya ang iginagalang na binata mula sa bibig ni Bador. Kang, nakakabilib ka, at kilala mo rin si Young Master Song. Medyo naiinggit ang mga tao kay Kang. Dapat mong malaman, sa bayang ito ng Jiang, kung maaari kang ituring na isang kilalang panauhin ng Young Master Song, kung gayon ang iyong hinaharap ay talagang walang limitasyon. Hehe. Mahinhinang umiti si Kang. Kakatapos lang niyang maghapunan kasama si Bador, ngunit noong panahong iyon, siya ay walang tao sa gitna ng isang grupo ng mahahalagang tao sa mesa. Hindi man lang siya nagsalita kay Bador at nagtaka kung paano siya naalala ni Song. Sa karagdagang pagmumuni-muni, dapat siyang may iba pang mga dahilan. Pagkatapos ng lahat, sa gitna ng karamihang ito, siya lamang ang nakipag-ugnayan kay Song. Biglang napanatag si Kang. Sinulyapan niya si Lito, anak, nakita mo ba iyon? Hindi ka madadala ng pagmamayabang, ganito ang hitsura ng pagiging confident. Nang hindi na hinintay ang tugon ni Lito, nagmamayabang siya patungo sa VIP room ng emperador. Ibinuko ni Lito ang kanyang bibig, naghahanda na magpaliwanag, ngunit sinundan ng lahat si Kang, walang pumapansin sa kanya. Hey! Tumawa si Lito at umiling, sumunod sa grupo. Nang makarating ang lahat sa VIP room ng emperador, sinalubong sila ng isang mata na puno ng napakagandang pagmamalabas. Sabay-sabay na hingal ang karamihan. Lahat ay nag-order ng maraming inumin at pagkain, lahat sa loob, habang hinihintay nila ang pagdating ni Jingjing. Sa oras na ito, isang babaeng magarbong bihis na may dalang inumin ang lumapit kay Kang na may matamis na ngiti, salamat sa araw na ito, Kang Ji. Lunukan ko muna ito. Si Feng, berdeng may inggit, ay lumapit at hinaila ang babae, ano ang sinusubukan mong hilahin? Halos gumagapang ka sa kanyang dibdib. Tusong sorrow, hindi ka katumbas ng oras ni Kang. Agad na nagbago ang ekspresyon ng malandi na babae, at malamig siyang ngumuso, talaga. At sa tingin mo mas deserving ka sa kanya. Tingnan mo muna ang sarili mo bago magsalita. Pagkatapos ng kanyang pagsagot, ang kanyang mga mata ay dumako kay Lito, sa tingin ko ay lubos kang magkakatugma sa lalaking iyon doon. Dalawang bump cans. Ikaw. Nandidiri si Feng kay Lito. Ang mga tao ay nagpakawala ng mahinang tawa, na isinasaalang-alang si Lito na isang biro. Si Lito, gayunpaman, ay tahimik na humihigop ng kanyang pulang alak, nang hindi bumibigkas ng kahit isang salita. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang mobile phone ni Feng. Tumawa si Feng at sinabing, dumating na siguro sila. She answered the phone and when she heard what said, her face drastically changed, may nang-aasar sa'yo at hindi ka papaalisin. Saang box? Don't cry. It's okay. We have Kang with US. He's a friend of Mr. Song, who would dare to mess with you. Ibinaba ni Feng ang telepono at kinakabahang sinabi sa mga tao, masama ito. Si Jingjing at ang iba ay hiniling ng isang grupo ng mga lalaki na uminom kasama nila habang papunta sila rito. Sa sandaling ito, si Parkang ay nasa mataas na espiritu. Nang marinig niya ang balita, he disdainfully said, saang kahon? Panoorin mo akong alagaan sila. 606. Sabi ni Feng, at pagkatapos ay nagmadali ang lahat patungo sa kahon. Nang maabot ang kahon, sinipa ni Kang ang pinto sa napakabilis na paraan. Nang makita nila ang eksena sa loob, lahat ay galit na galit. Si Jingjing at dalawa pang babae ay hawak ng ilang lalaki. Si Jingjing ay higit pa, na idiniin sa isang binti ng isang lalaking may tiyan na puno ng taba, na walang kahihiyang nangangapa sa kanya. Bitawan mo ako. Nahirapan si Jingjing, namumula ang kanyang mga mata dahil sa takot. Tama na. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at sinampal siya, don't move. I took a liking to you today. Pasayahin mo ako at kayamanan at kaluwalhatian ang mapapasa iyo. Mabilis na lumitaw ang isang matingkad na handprint sa mukha ni Jingjing. Hoy, napakalayo ng pupuntahan nyo. Let her go now. Sigaw ni Kang sa matambok na lalaki. Sumulyap ang sobra sa timbang na lalaki kay Kang at sa iba pa, sino kayo, umalis, huwag mong sirain ang aking magandang oras. Tumugon si Kang, mga kasamahan ko sila, hindi basta-basta na babae. Please,
Let them go. Hindi walang isip si Kang. Ang mga maaaring pumunta sa Huan City Restaurant ay mayaman o may kaya. Hindi niya nais na maging masyadong malupit sa kanyang mga salita o makasakit sa sinuman, kaya pinanatili niya ang isang magalang na tono. Gayunpaman, ang kabilang partido ay malayo sa magalang. I've taken a liking to this girl. Who dares to stop me? Ngumisi ang taong grasa. Nagtawanan ng iba sa hapag bilang pagsang-ayon, tama si Kuya Zin. May humarap kay Kang, you guys better step off. Maganda ang mood ni Kuya Zin ngayon. Wala siyang ipapalaban sa iyo. Umalis ka na lang, baka magka-problema ka. Kuya Zin. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Kang, si Kuya Zilongzin kaya mula sa Changshan District. Anak, alam mo naman ang gamit mo, sagot ng lalaki. Nang makatanggap ng positibong tugon, nagsimulang manghina ang mga binti ni Kang. Ang madilim na underworld sa Jiang ay hinati sa 5 tao, na kilala bilang 5 Dragons of the Underground, bawat isa ay nakikilala sa iba't ibang kulay, pula, dilaw, lila, berde, puti, at itim. Ang 5 individual na ito ay kumakatawan sa madilim na bahagi ng Jiang, na naglalaman ng lahat ng hindi masabi na kadiliman at karahasan. Ang mga alipores ng alinman sa mga lalaking ito ay puno ng hindi mabilang na mga kaso at pagdanak ng dugo. Kahit na ang mga matataas na tao ay hindi maglalakas loob na pukawin sila ng basta-basta, dahil maaari silang makatagpo ng walang katapusang mga problema, o mas masahol pa sa pagkalipol. Napuno ng panghihinayang si Kang. Kung alam niya lang sana ng mas maaga, hindi niya ito idinikit ang leeg niya. I apologize. I apologize. Aalis na kami agad. With an apologetic smile, yumuko ng malalim si Kang, saka sinenyasan ang kanyang mga kasamahan. Hindi sila walang isip. Nang makita ang ekspresyon ni Kang, naunawaan nila na ang kabilang partido ay isang malaking shot na hindi dapat guluhin. Kahit na nag-aatubili sila, kailangan nilang umalis para sa kanilang kaligtasan. Tumulo ang luha sa mukha ni Jingjing. Wala na siyang pag-asa. Gayunpaman, sa sandaling ito, napansin niya na may isang tao na hindi gumagalaw, iyon ay si Lito, na kanina pa nakatayo sa sulok.